I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. People and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, mayroon tayong upload videos, updates. Okay. Ito guys yung may nagtatanong sa akin kung bakit daw wala si BP Sara. Sagot ko, wala po akong alam, wala akong idea kasi wala po akong nasa search, no? So dahil diyan sa kanyang sa mga nagme-message sa akin mga kababayan, ito po 'di ba ay isinabatas po yung pagtuturo act. Ito po yung yearly allowance ng mga guro at kumbaga dinublihan ni Pangulong Marcos Jr. mga kababayan itong batas na ito na Republic Act 119997. So sa nagtatanong sa akin mga kababayan, wala po akong idea, pero ito babasahin ko po sa inyo para may isasagot ako sa inyo, okay? Ang sinabi po dito mga kababayan ng The World Tonight, okay? Yan sabi ayon sa insider sa palasyo, walang ibinigay na reason ang tanggapan ni BP Sara sa kanyang hindi pagdalo sa seremonya. Sa seremonya ng isang malaking development sa hanay ng mga guro sa bansa dahil ito ang magbibigay daan para sa kanilang additional bonus. Ayan nakasaad sa batas na madagdadagdagan mula 5,000 at gawing 10,000 ang annual bonus ng mga teachers para may panggasto sa pagbili ng mga gamit pang school tulad ng ballpen, chalk, eraser, pad, paper at iba pa. Wala ring maibigay ang dahilan. Agay! Walang maibigay na dahilan ang Malacanang sa hindi pagdalo ng ikalawang pangulo sa seremonya. Ayan, So yun guys although na mayroon po ako in-upload ko ito nung isabatas itong itong tawag dito pag-aaral act. Tama ba mga beswa? Gano'n na hindi, pagtuturo act pala mga bes. Kasi in-upload ko talaga ito mga kababayan So importante ito mga bes na dumalo si BP Sara kasi siya po ang sekretary ng DepEd mga kababayan. Hindi po dahilan na sasabihin na ipapagtatanggol nyo pa, gumagawa kayo ng reason na dapat hindi po siyang dumalo kasi nandiyan naman si Pangulong Marcos Jr., nandiyan naman si Speaker at saka si Senate President. Hindi po yun Hindi po yun ang reason, no? Huwag kayo gumagawa ng reason. Kasi importante po na nandoon po siya dahil secretary po siya ng DepEd, ng public school. Importante po yun. Huwag kayong mga DDS, huwag kayong gumagawa ng kung anong mga reason ninyo. Ang points dito, dapat present siya dahil siya po ang secretary ng DepEd. Malinaw naman siguro mga kababayan nandyan nga ang si Senate President nandyan, yung ibang mambabatas, mga congressman nandyan. Hindi naman sila secretary ng DepEd. Nandyan nga si yung secretary ng DBM, si Pangandaman, secretary ba ng DepEd yan? Hindi. Si Sara lang ang wala. BP Sara no show sa signing pagtuturo act. Palaisipan sa marami kung bakit hindi nagpakita si Vice Presidente sa Department of Education, DepEd Secretary Sara Duterte sa signing ceremony para Republic Act 11997 o ang kabalikat pagtuturo act na ginanap sa Malacanang nitong Lunes, Hunyo 4. Si mga beswa, wala siya hindi po natin alam kung anong pong dahilan. Kaya yung mga nagtatanong, ito guys, ang sinagot ko po sa inyo. Courtesy po ng The World Tonight yan, mga kababayan. Alam nyo, hindi natin alam kung ano ba ang problema ni Sara Duterte, no? Hindi naman siya nagbigay ng kaukulang reason. Galing sa Malacanang na nagsabi. Ewan ko. Tingnan natin dito guys yung mga nagko-comment, okay? Diyan, wala naman kwenta yung sigarota, not interested, laziness, haha, palpak na sekretary, agoy. Kakahiya naman ito, bes. Ibig sabihin wala siyang interes sa kanyang tungkuling, dapat siya ang nangunguna. Agay, tama. Siyempre, executive ito isang DDS 7
ang kanyang trabaho na may kanya-kanya silang linya na ginagalawan. Aba, hindi niya yata alam na sekretary ng DepEd si Sara Duterte. Naglalakad ito si Dilim. Itong taong ito nagko-comment, guys. So ito, Inday na hindi execute sa program ng Pangulo. Tawag dyan duties and responsibilities and execute. Ay nako, ewan ko sa'yo, kwenta mo sana lang sa panot na paging. Napagong. Yung sabi po dito, guys, buplaks ang utak mo, hindi reason yun. Hoy, o nga, sekretary siya ng DepEd, si Raulo. Patay tayo dito, guys, ha. Dapat tanggalin na yan si Inday sa DepEd. Kung ayaw niyang nakibalikat sa gobyerno, sayang ang pinapasahod sa kanya nang galing sa tax ng bayan. May responsibilidad siya sa mga guro at estudyante ng public school, feeling star. Di ba? Alam niyo mga besa, kung hindi mo talaga kaya pamumunuan ang isang ahensya ng gobyerno, why not naman hindi ka mag-step down, mag-resign ka. Alam niyo si Pangulong Marcos Jr., hindi niya ugali ang magtanggal ng tao, mga kababayan. Okay? Lalo't medyo nagkaroon sila ng samahan ng kunting panahon, ito si Sara Duterte, ayaw niya talaga magtanggal ng tao. Pero ang Pangulo, naghihintay lang po yan na magkusa si Sara Duterte mag-resign. Di ba? Ayan pa, nagtatampo siguro si BP. Okay lang kung wala siya, di siya kawalan. Agoy, paktay tayo. Kung ikaw kaya nakaamoy ng hindi maganda, ay sus, madam. Isa rin buplaks itong, well, I'm not saying all DDS buplaks. Mayroong mga DDS talagang utak bulinaw. Alam nyo guys, ang umpisa kasi, kung bakit nasira ang unit team, galing din naman kay Sara Duterte, dahil yan sa confidential fund Diyan nag-umpisa. Siya po ang nagsabi kay Speaker of the House, tambaluslos. Ngayon, binansagan siyang tambaluslos, di babansagan na lang siyang tambalustay. Di ba? Pangit yung ganun. Alam mo, palaaway ito si Sara Duterte. Ayan ang hirap sa inyo So para hipumera dahil baka di talaga maganda ang layunin nito para sa mga kabataan mag-aaral. Iba ang nasa likod nito na maaring ikasira. Tingnan nyo, napaka to guys utak dilis itong babaeng to. Ikakasira. Do you think ang isang batas bago mo isa sa batas ba yan kung ikakasira ng mga estudyante? Wow, nasaan ang utak mo day? Tumbong. 'Di ba? Buplaks din talaga to, Ito yung mga utak ng mga ibang DDS, guys. Na out of this world. Kung ayaw dumalo, di naman kawalan. Palitan na madami naman pwedeng pumalit sa kanya. Tama, correct arte niya. Wala naman siyang nagawa sa DepEd, agoy. May ito. Maganda ito, bes, Anong sabi dito? Ang sinabi po dito, guys, may attitude talaga iyan. Hindi na bago iyan sa amin. Oh my goodness. So, ibig sabihin, taga Davao siguro ito si Sir. So, yun guys. Ano po ang masasabi nyo dito kay Madam? Mataas ang ere. Yan kasi, kagagawan ng ama mo yan. At ikaw. At mga alipores mo. Ang galing manira sa gobyerno. Di ba nakakahiya? Kasi kahit sabihin mo mga ibang sekretary, di ba? Napapansin ito si dating si Digong. Sinisiraan si PBBM, sinisiraan ng Marcos admin. Pati mga ibang senador napapansin din, mga ibang congressman. Nandoon yung mga ibang congressman nandoon yung ibang senador. Siguro kaya hindi siya na pumunta doon, baka nahihiya. Sa ginagawa ng ama niya, pati sa kanya, pati yung kapatid niya, pati mga aliporis niya. Ang galing manira. Mga palaaway talaga ito mga beswa. Pangit yung ganon. Tingnan mo nangyari ngayon. Sunod-sunod yung mga issue laban sa kanyang ama. Nandyan yung issue ng ICC. Nandyan ang issue ng secret deal. Nandyan ang issue ng war on drugs. Naku, ngayon dininig sa Senado. May issue dito sa mga pugo na siya mismo nagpapasok sa pugo sa Pilipinas. Ayan, tuloy. Napasukan tayo ng mga aliens. Kagagawa ni Digong. Daming issue mga kababayan tungkol dito sa pag-transfer ng mahigit 40 billions. Nalalagay sa hot seat si Secretary Duque. Tinuro mismo ang dating Pangulo, siyang nag-utos. Di kayo naloka.
labag sa batas yun. I-upload ko nga yan. So, yun guys. Ito po lang aking pinaka-latest updates video. Sinuot ko lang yung nag-message sa akin. Ito po yun. See you again on my next upload video. Bye, 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 and baboos. God bless Philippines.